basta naalang ang presensya ni Lord, daog na. Kay mag-unsa man, kung tiyada, plastar, ang tanan, but mine knows the manifest presence of God. Ug akong gaibalik-balik, maura gid usa ka butang nga dili sala nga kanunay nako gaipasigarbo, kanunay nako gaipantinambog. Ang presensya ni Lord, ang manifest presence ni Lord. Gikinahanglan nato ang manifest presence ni Lord sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, tagsa-tagsa ka pamilya. Gikinahanglan nato ang manifest presence ni Lord sa atong dapit, sa atong nasod, sa atong syudad. Diba? Sa nasod sa Pilipinas. That's why mangani, every time we gathered, every Wednesday, dili kinato kakalimtan nga i-pray kining ni ang mga butanga. Pero ang usak ka butang nga pinaka-importante kaayo, maog yun ang manifest presence ni Lord. Dili sa church, kinahanglan nato ang manifest presence ni Lord. Sa tagsa-tagsa nato ka Christian life, kinahanglan nato ang manifest presence ni Lord. Ngayon siguro ta nga, naaman ang presensya ni Lord. Kanunay. Yes. Naa, because God is omnipresent. God. Pero sultian ta mong maigsoon, there are three distinct presence of God. Number one is His omnipresence. Wala siya ang primero nga distinct kaayo nga presensya ni Lord. When we say omnipresent or omnipresence of God, meaning He is the God, He is the God everywhere. He is present everywhere. All at the same time. Naa siya sa tanang dapit sa matag panahon, matag oras, matag minuto, matag segundo. Naa siya, matag adlaw, naa siya. His omnipresence is always everywhere. And He's always there. Munang ingon si David sa Psalms chapter 139, kung wala ko masayop, dayon si David nga, kung maadto ko sa kinatumyan sing babaw, you are there. Maadto po ko sa pinakaupos kaayo nga dapit o dito ko pagpahulay, you are there. Where can I go from your presence? Naa ka kanunay. That is the omnipresence of God. Naa siya sa tanang dapit, sa tanang panahon. His omnipresence. The second distinction of the presence of God is the indwelling presence of God. Ang indwelling presence of God is from the moment that you have received the Lord Jesus Christ in your heart as Lord and Savior. That's the time that He indwells inside of you. Muna dahil ingon din ang 1 Corinthians chapter 6, chapter 6 ba? 1 Corinthians katong, do you not know that you are a temple of God? 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Do you not know that you are a temple of the Holy Spirit? Sa dihang gidawat na nimo, gipuy-an ka na sa presensya ni Lord. Mao na ang second distinction of the presence of God, that He indwells each one of us. Pero naay pinaka. Susama ba na sa kanang kuan ni Moses, tabernacle of Moses, naa ang presensya, nagsugod na tadiha sa outer court. Kunya naapag yung second nga part nga mao ang inner court. But there's more. Naapay pinaka holy of holies.
That's why the third distinction, the presence of God is His manifest presence. Usay bot pasabot sa manifest presence of God. Manifest, the revealed presence of God. Kakadabang, it is bringing the unseen things into the realm of being seen. Kadabang, dili nimo makita nga mga butang. Apan, mag-manifest kini visibly, audibly, tangibly, makita sa tataw ang manifestation. It is bringing the unknown things into the realm of being known. Dili ni mo kakahibaluan pero matingala ka. Di ba? It is bringing the unheard things into the realm of being heard. Dili mo kakadungan pero kakadunggan na. Dili mo kakakita pero kakakita na. Dili ni mo wala sukat nimo kakakita pero kakakita na. Call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. That's the manifest presence of God. O mauning usa ka butang nga gikinahanglan gyud kaayo sa matag kinabuhi isang tao, especially Christians. We need the presence of God. Ug dinhi sa atong gibasa nga chapter 14 sa John, verse 21, naghisgot dinha mahigsuon. Naghisgot diha mahitungod sa gugma sa Dios ug gugma sa iyang pulong. Amen. Way gingon diha sa 21. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Siya nga nahigugma sa akong pulong, siya mao ang nahigugma. Kana. He who has my commandments and keeps them, it is he. It is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Pangutana ta mga igsoon, Lord, nganong dili na ako kakabati ang imong presensya? In spite nga nag-ingon ka that you have already confirmed it in your word that you are an omnipresence of God. O nga, na naman ka sa akong kasing-kasing. But why is it, Lord, nga murag mga pakapagyapon ko, nga rin na ako mapilang imong presence? Every time I pray, Lord, dili man ako mabati, Lord, ang imong presensya. Nag-ingon man ko sa imong mahal nga pulong nga naa ka. O, nag-ingon ka, Lord, from the day that I receive you as my Lord and Savior, in you will indwell in my heart. You are now already in my heart. Pero why is it, Lord, nga dry? Why is it, Lord, nga dili man ako ma-feel? Why is it, Lord, nga dili man ako kakakita, dili na ako kagakakaptan, dili na ako kakapil nga, i-embrace ko nimo. Walay mga manifestations, Lord. When I am in the midst of problem, dili ka kasulpad ang akong problema. When I am in the midst of difficulties, when I am in the midst of sickness, when I am in the midst of trouble, when I am in the midst of persecution, dili na ako kakapil, Lord, nga naa ka. Ang akong prayer, dry lang yapon, as in dry kaayo, Lord. Di ko pa kasulod sa Holy of Holies. Why is it, Lord? Diri mga igsoon, klaro kayo nga. Mag-manifest lamang ang presensya ni Lord. Kung nahigugmata ka niya. Kung nahigugma po ta sa iyo. How can we expect the manifest presence of God to move, to flow? Kung wala ka nahigugma ka niya. We love God because He first loved us. Number one nga guidelines nga nakita nato diya sa worship team. Kung nakahinomdom mo, they should be in love with God.
Sa inyo pang tanaw ng guidelines. Why? Because kung gugma na ang mag-rule, walay malisod. Nga buta nga dili makaya kung gugma na ang naghari, mga igsuon. Dili ka kabalibad. Because ang gugma, ang gatukmod kanunay kanimo, sa pagsugot, sa pag-obey, it is actually speaks about obedience. Kung tanaw na to, he who has my commandments, it is he who loves me. Obedience. When we love God, the next thing that we do is obey Him. Kung nahigugma ka gani sa usa ka tawo, wala kay laing mabuhat gawas sunod-sunuran ra kaniya. Usay sulti niya, himuon nimo because you love Him. You are madly in love with Him. Kung bisan unsay sulti niya, tuhuan gyud nimo. Bisan unsa pa isugo niya, tuhuan gyud nimo. Bahala, dili bagyo ang makapugong. Dili ang brownout ang makapugong. Dili ang walay kwarta makapugong. Because you are madly in love. That's why you obey everything that He told you. Everything that He tells you. Diba? Himuon nimo. Ug mao ning usa ka butang karon matingala tangan dili nato kakapati ang presence ni Lord. Why? Because we lack obedience. Ka-shortage na kanunay sa kukman nato sa Dios. Kakahurot, kaka-expire. Ug muhimo siguro ta sa rason nga tungod sa kabisi kaayo sa kalibutan, tungod sa kabisi kaayo nato nining mga butang kalibutan na ga-expire usaya nga atong gugma sa Dios. Nga matulog na lang ta without communicating, without talking. Mumata na lang po ta, madiritso na lang po ta sa atong mga bulaton without consulting. Unsay buhaton ako karong adlaw, Lord. Without thanking Him, without praising Him, acknowledging Him. Kanot mo mga igsoon sa mga panahon nga mag-pray ko, I always respect the presence of God. Dili nato siya makita in our naked eye, but see. That's why dapat lang nga magpurog ta kanunay diha tubangan sa iyang presensya. Sumuni atong gibasa, it is only then that the presence of God will manifest. Naman ang presensya ni Lord. True ako. Because He is an omnipresent God. He rules the earth. He is a sovereign God. He rules everywhere. But kung nakahinumdum mo sa sulti ni Jesus, when two of you gather together in my name, meaning ang ngalan ni Ginoong Hesus ang gipadako. There's no other name. Walay lain. Nga rason nga nung nagtigom ta, tungod ra sa ngalan ni Ginoong Hesus. Walay lain gipadako nato, gawas lang kang Ginoong Hesus. Therefore, ingon siya, I will be in the midst of them. Meaning, that's the time that I will manifest in the midst of them. Moro gid na nga panahon. Daghan ron mga pundok, no? Daghan church karon, dagko, sikat, tsada. But where is the manifest presence of God? Bibo, ay tsada good. But where is the manifest presence of God? Nga it is only then that the manifest presence of God moves.
And to God be the glory. Tungod kay mabati ginato kanunay ang presensya ni God. When we say manifest presence of God, mga igsoon, daay kakakita nga resulta that the Lord moves. Nga marag matayog ang imong kasing-kasing. Nga matingala ka, especially during praise and worship, matingala kang murag na ay nangabugto, nga mga tagas kay nga mga butang sa imong kinabuhi, ug na ay mga nangadugmok nga mga gahi nga mga butang sa atong kinabuhi. That's the manifestation of the presence of God. When the manifest presence of God rules and move, ay, wala tayo mahimo. Wala. Walay gahi nga dili mahumok, walay tagas nga dili mapukan. That's the moving of the manifest presence of God. Mamanggani mga igsoon, kako kanunay ko challenge no kayong ko nga. When the presence of God is there, then pahimos leeg soon. Kay talag saragamo ang manifest presence of God. Pahimos leeg ka nang inahanglan taani. Matag adlaw nang inahanglan taaning manifest presence of God. Kay when the Lord's presence or manifest presence will exist in the midst, then everything that we need will follow. Usay kikinahanglan nimo kasulbaran sa problema, usay kikinahanglan nimo tubag sa imong mga pag-ampo, usay kikinahanglan nimo kagawasan sa mga klase-klaseng gapos sa demonyo nang inahanglan ka ana. Usay kikinahanglan nimo healing of your emotion and your physical infirmities. Usa bisan sa you can name it all. Because once na aka ilalom sa manifest presence of God, tanan tagpuo ni Lord. Amen ba? This is one thing that we need to experience. Mga igsoon, kinahanglan ma-experience yun nato ning manifest presence. Pamangganing mga Kristohanon, magsimba, murag compliance lang, magsimba, maato lang para respeto lang kay pangitaon ko ni pastor, magsimba lang tungod kay mechanical kayo mga igsoon. That's why kung dapat kumagato ta sa simbahan ka ng excited ta nga, makita na sa nako how the Lord moves karon, mapati na, ma-release na po ko ani during sa praise and worship, kuya, mapati na sa nako sa tataw ang tingog ni Lord. We need to experience that hunger and thirst. Kaya nga no, that's the only time that the Lord manifests, mga igsoon. Imagine, ganahan ang usa ka presidente mo anig syudad sa Cagayan de Oro City and he is not welcome. Dili siya welcome. That's why na sa kapundo, sila ka bright git kaayo sila. Low and as influence when it comes to the Word of God. From cover to cover, from Genesis to Revelation. Grabe sila ka bright. Ingon ko layo rigid kay ni Giselles ani nila. Kay when it comes to pero mo lagi mo na nga itong isa igsoon sa pagtuo kulang malagi application ug labaw sa tanan dili welcome ang presence ni Lord. Those who are not in love with the Lord, buringan gyud sa atong praise and worship. Boring kay lang praise and worship. Okay, kay mahuman. Dili sila ka-enjoy sa presensya ni Lord. That's why the Lord cannot move. His presence cannot move. Kaya He is not welcome in your heart. He is not welcome in your church. He is not welcome in your gathering. Kay nagsalig mo sa inyong kaugalingong katakos, kaugalingong kabright, kaugalingong koneksyon, nagsalig mo sa inyong kaugalingon. Tawhanon nga katakos. Mamanggani, ngayong luntag, sana sila mga buang.
Yes, kay nangapuan kita sa presensya ni Lord. Karon isgutan nato mga igsoon, how to experience the manifest, or what are the things that we need to do in order to experience the manifest presence of God? What are the things that we need to do in order to experience the manifest? Because naana ang iyang, naana omnipresence, naana ang omnipresence of God. And He is already inside of you because you received Him already in your heart as Lord and Savior. But how to allow Him to manifest? What are the things that we are supposed to do in order to experience that manifest presence of God? Kay mao ni siya ang kulang, mga igsoon. Mao gyud ni siya ang kulang. Naa na si Lord. But in order to bring Him, to allow Him to manifest, so that we can see the tangible, the visible, the audible, manifest presence of God. We need to do these things. Number one, we have to approach Him. Duol kaniya with reverence, awe, or with fear and reverence, awe. Kung nahinumduman yung mga igsoon, tanaw na to ang Leviticus chapter 10, verse 3. Unsay ingon dito? Mas kinahanglan kuno nga kung muduol ta sa presensya ni Lord, chapter 10, verse 3. Then Moses said to Aaron, this is what the Lord, ingon si Moses, this is what the Lord spoke, saying, ingon din si Moses, by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. Meaning, kung muduol ta sa presensya ni Lord, we need to regard Him holy with fear and reverence. Kana bang, ambot pasabot ni Moses na kung naana ka sa presensya, kung muduol ka sa presensya ni Lord, dapat naakay, dako kay nga pagrespeto, pagtahod, kay kining imong gaduulan, dili man ni tao, nga basta-bastahon lang nimo. Wala ani nga Dios. Si Moses gani wala gipakita sa naong kay kung kuan mamatay siya, likod ra presensya ni Lord, likod ra ang nakita ni Moses. Dapat na ay pagpurog. Kung ang hinumduman nato ang tabernacle of Moses, kung ang pari musulod na dito sa Holy of Holies, kinahanglan, wala gitsay kunot og buling. Kay musulod man ang pari, na may schedule, nga musulod ang pari, magdala sa halad tinunog. Dugo sa mananap, no? Ihala dito kay atonement sa mga sala sa mga tao, sa iya mismong mga sala. Pero pag naa siya'y kunot buling, pag sulod niya dito, mamatay siya. That's why butangan gani, butangan og tiling-tiling ang ilang tiil, kay pagdili na magtingog, birahon sila, but pasabot, namatay sila dito sa sulod. Kay walay, basta-basta, maka-experience, makakita sa naong sa Diyos, kay mamatay yun. So dapat magpurog ta. Dili bitaw, na yung mga panahon mag-pray ta nga we are too demanding kaayo sa Ginoo nga Lord uduol minimo karon Lord, basta Lord mag-move ka. Lord og ya pasalamatan namo Lord kay wala bitay Lord, dili gid mi worthy. We come to you today, we are not worthy before your holy presence. Kay wala ginalilong di nimo Lord, ano na gid mi palpak, kasala gid mi sa kasaw na una.
That's why when we come to the presence of God, see to it, mga igsoon nga, we have that reverence. Oh. We have that fear. Nga dili na gani kinahanglan nga mabungat pa ka sa mga butang nga gusto nimong bungaton, nga gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Kaya in the first place, wala pa ka ni bungat. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Isaiah. Wala pa ni mo bungata, kay balo na ang Ginoo sa imong pagpanginahanglan. But the question is, do you come to Him with reverence, fear, and holy awe? Naapakay pagtahod, pagrespeto sa presensya ni Lord. Because most of the time, we always claim and claim and claim. Lord, nagingon ka sa imong mahal nga pulong nga inani, nani. Nag-enumerate ka, dagan kayo imong gi-claim nga mga promises. Wala ko na gayon nga wrong na. Insakto na siya. But ang atong pagkatao in front of God, ato baning ang pagabalaan sa Diyos, ato baning gitagaan og dako, I believe nga Lord, dili ko worthy. Dili mi worthy. Pero bisan og dili ko worthy, Lord, gakurog gani ko karon. Pero bisag dili mi worthy. Whether you are in private time or whether you are in public like this, dapat na ay pagtahod, pagrespeto sa Ginoo. So, we must come to Him. No? Ingon din na, He must be regarded as holy. Therefore, tahoron yun. Respetuhan yun. Nguyukbo yun. Automatic reverence when we come to Him. That He must be glorified, that He must be regarded as holy. That's the number one. Mga ison, masin-usan nga nakaligtaan nato. That's why, dili na ito kakabati ang manifest presence ni Lord. Ano bitaw? Diretso na lang ta. Inumirit sa dagang kayong mga butang. Muni akong gusto karon dapat sa mga pag-ampo. Muni karon. Muni. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Daghan ka ikag mga kapangdadon diha sa presensya ni Lord without giving Him the respect, the reverence, and the holy. And I stand in awe of you. Lord, dili ko worthy. That's the first one. Remember that, my soul. Gusto tang mabati sa tataw ang presensya ni Lord nga gigakos kanya in the midst of pain. Ay, so, dili kinahanglan magdaghan kag istorya. Basta ang importante, mitahod ka, may respeto ka. Sa iyang pagkabalaan. Kay mutahod ta, mo respeto ta kaniya, walay mawala kaniya, kay magpabilin siyang Diyos. He will remain God, King, Lord. Walay mo kibrang mga igso. Pero kung kita, dili mo respeto sa Diyos, ako ay mamala na. Ngayon ang Ginoo, mag-unsa na lang ka kung wala. Munang kanunay na kung isulti sa galito ko na ako sa Lord, mag-unsa na lang. Kung wala ka. Mag-unsa na lang. Mag-unsa na lang ang church. Mag-unsa ang mga buluhaton. Kung wala. Ingon ni Moses, if your presence doesn't go with us. Diba? Grabe si Moses. Grabe siya kayo interesado sa presensya ni Lord. Lord, okay Lord, mubiyahe may paingon dito kay may mong sulti. Ingon, di ba yung go to the land, no? Ana si Lord. Pero si Moses din siya, Lord, gusto lang gina akong masiguro. Gusto na akong masiguro. Nga ubanan minin. Kay kung dili, ayaw na lang ni, pabiyahi, agikan diri pa, and to Lord.
Dapat ay inanang ang kasing-kasing. No? The manifest presence of God nga gauban kanunay sa atong kinabuhi. Tanaw ra gud. The manifest presence of God has been with Noah in the time of flood. The manifest presence of God has been with Abraham during the time of famine. The manifest presence of God has been with Meshach, Shadrach, Abednego. Gibuan sa gilapay sa kalayo in the midst of fire. Nga natingala sila. Huy, tulo raman to. Nganong upat. That's the manifest presence of God. The manifest presence of God is with Daniel in the midst of the den of lion. That's the manifest presence of God. The manifest presence of God is with Paul and Silas. When they were in the prisuhan, ngiop, ngit-ngit, because ingon diha, in the midnight, nagtahig sila, nag-acknowledge sila sa presensya ni Lord. That's a manifest presence of kita mga igsoon. Kung sa kaharuhay gani, dili gani ta maka-acknowledge sa presensya ni Lord. Lamaw na kung dili haruhay ang kinabuhi. In the midst of circumstances, whether good or bad, can we acknowledge the presence of the Lord? So that the manifest presence of God moves. Muna siya problema mga igsoon. My people perish because of lack of knowledge. Busa dapat may baluan nato mga igsoon. On how, usang una itong makuha nato, makapta nato ang kasing-kasing ni Lord, nga mamahimot ang apple of the eye of God. Muna siya number one nga kulang sa ato. We do not have that reverence and awe, fear of God, of a holy God. Kaya murag sayon-sayonon na lang nato ang Diyos. Murag basta-bastahon na lang nato ang Ginoo. Murag casual na lang kaayo. Nga murag kita pa'y ga-demand sa presence ni Lord nga, Lord, nag-ingon ka yun, Lord. Go sa karon, Lord, too demanding. Pero dili ka kayo po. Dili ka katahod, dili ka respeto. That's one thing that we need to consider. You have to come to Him. Approach God with fear and reverence of respect the Lord. And the second, we need to welcome Him through our praises and worship. Whether we are in private or whether we are in public, gawas, sulod sa church, gawas sa church, or sa ato bang personal quiet time. We need to welcome. Ganina na-mention ako mga igsoon. Is God welcome in your heart? Gi-welcome ba nato si Lord? You are welcome. During sa atong praise and worship, sa mga seminars sa praise and worship, ako gid kanunay nga i-demonstrate sa inyo. When we praise and worship God, it is just like giving a seat to the Lord. Lord, please sit down. Kadumdum mo, mga igsoon. Sit down. You are welcome here. When we do not know how to praise and worship the Lord, it is just like telling Him, you are not welcome here.
Unang matingalat ang mga igsoon. Anong dry? Anong dry? Good kaayo. Because you never welcome God's presence to manifest in your life, to manifest in the church, to manifest in the gathering, to manifest in your group, to manifest in your office, to manifest in your school. That's why we need to welcome Him. Ngunang sa kaisod sa pagtuo, nagkadugay, nagka-dry. Dry as in dry. Why is it nga dry? If the presence of God is there, you can always drink the water. Because He will satisfy your hunger and thirst. Kay pag na ang presensya ni Lord, daog na, tanan nga gikinahanglan, according to His riches in glory in Christ Jesus, everything will be supplied. Muna ingon ni Pablo, kay si Pablo mismo naka-experience yun anang manifest presence of God. Kay bisa na siya sa taliwala sa prisuhan, nagdaig lang siya sa kinasing-kasing nga pagdaig, pagrespeto, pagtahod sa Diyos. Nangaapre ang mga karsel, nangabugto ang mga kadinang nagbugkos kanila. Kinsa may naghimo ni ato nga milagro. Wala. In the midnight, meaning mga igsoon, even when we are in the midnight of our circumstances, in our situation, nga marag, wala nagilain, Lord, wala nagilain, ani nga, ikaw ra gyud Lord, ikaw ra gyud makasulbad ani, ikaw ra gyud makatangtang ani Lord, ikaw ra gyud makahatag namo og deliverance, ikaw ra gyud. And that's the time that He will manifest His power. Pero kung sa grupo o sa church, sa fellowship, dili welcome si Lord, mugawas na lang si Lord. Ay, wala pag ako'y makita dini, naa pa baka ako'y makaplagan dini nga pagtuo sa matag usa. Pagtanaw, ay wala. Si Truman mananaw si Lord. Heart si Lord, mo tanaw. O di mo gawas na lang balik si Lord. Mamanggani no nga sa panimalay, kung naalay usa, everyone, every member of the family will be sanctified. Isa kinahanglan ni Lord nga naay pagtuo, and then He can move. Anak nga pamilya, anak nga panimalay. Grabe no? Hallelujah. We need to welcome Him through our praises and worship. Meaning, kanidi ay, mauday gyud ni nga naagay praise and worship nga kay tabo sa church. Pero kung ang inyong praise and worship, 5 to 10 minutes lang, makasulod mo diretso sa Holy of Holies, 10 minutes, time. Dili, oy. Mamanggani nga naay three nga dimension sa kuan kay nakahibalog yun. No? Nakahibalog yun si Lord nga ang tao, dili sulod diretso sa presensya ni Lord, kinanglan pag siya i-motivate, pahinumduman pag siya nga, iluwas karaban ako na, ako kang gipakmatyan, ako kang gibayad, kung na ang imong mga sala na. Inaana ang motivation. Mamanggani, dugay kay takasulod sa presensya ni Lord kung ang atong mind is miles and miles away, wala pa nakasulod. Wa pa nahinumdumi ang mga sakripisyo ni Ginoong Hesus sa kinabuhi nako. Wala pa ko nahinumdum, nalimot ko. Sorry Lord, nalimot ko. Ita kasulod diretso. That's why gani naapay motivation nga gahimuon. That's why diri sa kuan dugay kahuman ang praise and worship. Mamang gani nga kung ikaw worship leader, you need to be sensitive with the moving of the Holy Spirit. You need to be full, or you need to be filled with the Word of God.
no, with what the Lord has said in His Word. Na kung nanginahanglan ang pastor, na puno sa pulong sa Diyos, nanginahanglan po ng worship leader, mapuno sa pulong sa Diyos, kaya aron nga sensitive siya, she has that discernment, makuha niya, kung unsaon kay pag-usher aning mga tao, padulong sa presensya ni Lord, kay murag hang-ups na pa ni sila, hangover pa ni sila, wala pa nakagawas sa pagka-hangover sa mga problema sa kinabuhi, mga kasakitan sa kinabuhi, mga troubles in life. Munang ang praise and worship, luoy kayo, mangugat na lang, tudot-tudot. Dili pa pakasulod ang congregation sa presensya ni Lord. But actually, trabaho tuod na sa worship leader, pero dapat kita congregation nakahibalaw na kung unsay ngayon nato himuon para makapalo dayon ta sa moving of the Holy Spirit using the worship leader. Kaya kung dili, na mo nang maghilangan na lang ng worship leader. Kaya feeling niya marag failure siya. Nga wala niya nabitbit ang congregation diya sa presensya ni Lord. Niya maingon na lang rin ta, wow, ang ilang worship leader, oh grabe, nasinaki na ang presensya ni Lord. Pero iniglingi ni mo. Ano man congregation, wala man. Ang worship leader ang nakabati sa presensya ni Lord. Ang worship leader ang nakasulod sa Holy of Holies. Ay, naghilaka naman siya tudo-tudo. Meaning, nabati na niya ang presensya ni Lord. Pero nga nga congregation, wala pa man. Pero kakabalo, kasi naghilaka ka to siya, kaya feeling niya, failure siya, kaya wala niya na-answer ang congregation. Padulong niya sa Holy of Holies. Si Lord, randa kay balo, no? Pero dapat, kung na-i-roll ang worship leader, na-i-roll ang congregation on how to move, how to follow the leading of the Holy Spirit. Because actually, ang worship leader diri, vessel na, instrument na silang gigamit ni Lord, but the Holy Spirit actually is the leader, the worship leader. Magani ang worship leader, kinahanglan sensitive yun sa moving sa Holy Spirit. Kinahanglan na discernment. O, sayon mag-worship leader. O, kisay gusto mag-worship leader. Dinhi, taas kamot. Kisay gusto magtamburinis, dinhi. Kabalo ko, dagan magpataas. Pero kisay gusto mag-worship leader. Wala. Because the worship leader needs to be filled with the Word of God. The same as the pastor. No? Kay, kung ang pastor, ga-minister ni sila sa Word of God during sawali, ay ang worship leader, are they not ministering the Word of God? Gibutangan na lagtuno ng ilang kanta. But actually, it is also ministering the Word of God. Ngano ang ilang kanta? Dili Word of God? Naalay melody, naalay music, but it is actually ministering to the congregation also. Munang the same way nga nanginahanglan ng pastor, nanginahanglan po ng worship leader. Kung nanginahanglan ang pastor ug mapag-ampo, nanginahanglan po ng worship leader ug mapag-ampo nato. Amen. Pagpaka nato ang Ginoo. Hallelujah. Okay, say gusto mag-worship leader. Abi niyo sayon na. Hallelujah. Praise the Lord. Dili sayon. You need to be filled with the Word of God. Kaya nga ano, wingon niya ka nga, mayon niya ka nga, the devil is dead. Therefore, let us rejoice because the devil is dead. Uy, it's not in line with the Word of God. Kung patay na ang demonyo, nganong na, napay daga kay mga alipuris, samok-samok ka pang baldahon mo, aron di makasimba, gakwanon mo, surang-surangon mo. Dili. Wala pa man yung final. Wala pa yung final nga judgment. So, di ba? Sayon mag-worship leader, kapataka ka. Pamulong din na, ang imong gipamulong is not in line with the Word of God. May pagmay kang, God is alive! Therefore, let us rejoice. Kana, in line with the Word na siya. Ang atong Diyos, buhi, gamhanan. Okay ra na.
Pero mga itang magkalipay ta kay, napatay na ang away sa Diyos. Di ba? Hallelujah. So welcome the presence of God through praise and worship, whether you are in private time or whether you are in public place, inside, outside. Ah, praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory tungod kay mga kaigsunan, gyud ulaw magdaig sa Ginoo des dalan. Hallelujah. Ang mga heroes of faith sa Old Testament, dili sila maulaw og daig sa Ginoo, pataas kamot diha sa not to display. Dili na siya ingon pag-display, kundili tistingan. Ay, unsa man day si Daniel naitabo? Nakabalo na siya, bata nagbalaod, yanaan na sa hari ang kuan. Di uli noon sa ilang balay, giabrihan ang bintana daw dito siya, nagdaig sa Diyos, nagampo pataas ang kamot. Na kay mo may gusto sa mga kuan niya, mga alipuris niya, kauban pagid niya sa Senado. Gibitik siya diretso, absent siya diretso sulod sa ilang balay, nga nagdaig. Di, report dayon. Di ang hari naguol. Kay, agoy, Daniel. Unsa ba ka nabitik ang hari tungkol sa mga plano sa mga kaaway lagi. Kay grabe ang ilang pag-igi kang Daniel because si Daniel tuol kasing-kasing sa hari. Yan sa man. But the manifest presence of God is with Daniel. Kay sa dihang gikuan na sa denumlay na, ala, Daniel, ang hari sayo kas buntag, butang tanga, kilom-kilom pa, medyo dili pagidhayag, no? Awagid katulog ang hari. Kay, Daniel, luwason ka sa imong Ginoo. Hinahinay kakakabig ng hari. Ato dito sa iyo, kay sangatanan siya. The manifest presence of God is with Daniel. Kay kung wala pa, gikunis-kunis na siya sa kuan ra pagi kay mga layon, mga dagko kayo mga bakbak. Gikunis-kunis na, mabuntagan pa di ay. Mo man gani ang hari, kulang kay sangatanan og pagtuo. Sayo kay siya dito. Usisiro siya kay sa nga tanan, no? Daniel, giluwas ka ba sa imong Ginoo? Kalabing kamahanan. Siguro, ihap siguro si Daniel ba? 1, 2. Katulong siya git sa hari. 1, 2, 3. Siya git ako nga. 1, 2, 3. Tingog. Pag tingog ni Daniel, duwan din, abrihan na yun, tawag sa mga tao. Then, og ang mga nagpatlod kaniya, mo'y gipanglabay dito. So, makita na itong mga igsuon. May siguro ito nga, kaniadto raman to. Kaniadto ra to nga manifest or manifestation sa power, the presence of God. Ay, man, kay kulang sa pagtuo. That's why we cannot welcome the presence of God because of lack of faith. Lisod i-welcome ang presensya ni Lord kay nakulangan po tas pagtuo. Nga buhi, bagyod, gamhanan, bagyod ning Diyos nga kung gilagaran, buhi ba ni? Kaya baka niya? Ay, without faith, it is impossible to please God. It takes faith in order to welcome the presence of God. Lord, you are welcome here. Do whatever you wanted to do, Lord. You are welcome here. We have that kind of faith. Hallelujah. Walang sa kaputang, nga kulang. That's why, ang manifest, kasalig ka kay, God is always there. God is in my heart. Asang Ginoo, nasa akong kasing-kasing. But how do you treat the presence of God? Ano yung panguntahan na? For Him to manifest outwardly o makita sa tataw ang buhi gid siya, kamahanan gid siya nga Diyos because He is doing things marvelously, wonderfully. Welcome Him. Next, kapila na? Kaduha pa? Katulo na. Always acknowledge Him in every area of success,
blessings, and prosperity. Acknowledge Him. Dili na ang pag-acknowledge, mga igsoon sa mga butang, mga good things nga kahitabo sa atong kinabuhi. Kuning usa ka butang nga atong kakaligtaan pud. Because the credit, dili na ito mabantayan, the credit, we give it to others. And even sometimes, ang credit to atong makuha. Or the glory, makuha na to, makahawat na to ang glory, ang himaya sa Diyos. No? Dapat siya ang mapasidunggan for every success. Dili na nga, tungod magutok kay, tungod tos connections, nako, dagan mo ko pang connection. Or, ako na ni, brad ko, titulado gud ko. Or, ay, good ko mo kanta. Anang, diba? Or, study good ko sa Bible school. Or, memorize good na ako ang pulong sa Diyos. That's why, magpalampuson good ko. Diba? No! Mag-move ang manifest presence ni Lord sa tao nga ga-acknowledge kanunay, giving the glory back to God. Mao nang bantayanan kaayo maigsoon pag di, uy, grabe, tiyada kay sa katanan ganina pagkawali. Wow, daghan ang duol, anak. Glory be to God. Do not rob the glory of the Lord. Grabe no, nakapasargi ka sa glory be to God. Pasidunggi ang Diyos, ang himaya, iharagod ni Lord kay, utsa na ganito. Naglisod gid kong answer adto sa tanan exam nga ako natikan. Grabe katurog gid nga exam nga grabe dagko kay akong sigot nagtulo-tulo kay naglisod gid kong answer. Pero pag abot nga gi-announce na ang resulta, apil ko sa nakapasar, grabe nagluksuha gid ko sa kalipay. Kay ako naguto. Dili kay tungod sa glory ni Lord, tungod sa manifest presence ni Lord nga nakapasar ko. Always give the glory. Acknowledge the Lord. Acknowledge the Lord. Kay, kung dili bitaw ni mo mabalik, diretso, narabay na kay mo talo-talo dayon. Grabe yun, no? Grabe yun. Practice. Bantayanan kay na maison. Ako careful kay kuana kay there was one time, automatic, i-rebuke ko ni Lord. I-rebuke ko ni Lord diretso. Nakaingon ko nga, is this the way you deal me, Lord? Inaanay ba nga paagi ko ni mo gadilon? Ngayon si Lord, yes. Yes. Di, grabe na akong hilak, tudo-tudo. Have mercy. Have mercy, Lord. Kasi luwag yung Lord. Tabangi ko din na ako mautro. Dili na mautro, Lord. Tabangi ko din na ako kaya. Dili na ako kaya. Banigi ko, tabangi kung dili na ko mautro. Amen. Always acknowledge Him in every area of success, prosperity, and blessing. Say, malimot tas pagpasidungog sa Diyos. Sige, panalanginan na ka. Grabe yun. Nag-asinso ka sa imong negosyo. Grabe yun. Dili lang yapon pasidungkan si Lord. Di kaya kabalo mahatag sa kapulo. Hello. Ang kapulo na ito, that's not ours. May gani kay dili pud balihon ni Lord no 90 iya ato 10. Kisay na kasi natin sa panalangin ni Lord. Amen. Dili ba kakon si Lord? Test me. Yung si Lord, test me. If I will not open the window of heaven, the windows of heaven, and pour out blessings upon blessings. Makatestify ang mga kaigsunan, anak, nga nagmatinud-ano sa paghatag sa angayan, ihatag. Muna nga, dili naman, si pastor, ako kaayo. Kapag kayo na og pension si pastor, dili na kinanglata makatagog tithes. Hello. Ang atong tithes, suporta na sa mga buluhaton, mga igsuon.
Ang atong tithes, pagtabang na sa mga financial nga need sa church. Dili na para kang pastor. Kay bisan pag walay pension si pastor, no? Bisan pag di nato siya tagaglam offering, buhion man siya ni Lord, gisaad man na ni Lord sa iya. Ha? That's like covenant, personal covenant nilang duha ni Lord. Nga just obey na ako. Just obey and go. Saad na ni Lord. Muna, ang mga mimoro dili dapat magpasigarbo. Nga dako sila. Dito na ginapat sa buluhaton. Like, so, let's build our church together. Nadia, oh. Hallelujah. Always acknowledge Him in every area of success, blessings, and prosperity. Why? Because actually, He is the source, and He is the force. Siya ang tuburan. Ug siya maging kagahuman. He is the force. He is the source. And He is the force. Kung walay pwersa, walay kagahuman gikan kang Lord, wala gihapon. Ug yan, siya na may source of power, might, strength, wisdom, knowledge. Siya man tanan actually. Siya gyud tanan. And He is the force. Kung walay pagbulig ni Lord sa iyang katakos kagahuman, dili ka mo sinso kay bisan unsaon pa nimong pagpaningkamo todo-todo kung dili mo bulig ang Dios. Kawang lamang gyapon ang tanan. Bisan pa og ang gabi imo nimong adlaw, ang adlaw imo nang nimong gabi, grabe na gyud pagpaningkamot. Ang Domingo imo pagyang kuhaon, unong kaadlaw ng imo kwaon pag yun ang Domingo, 7 kaadlaw, wala gyud nahatag ang kang Lord nga ngayan ihatag kang Lord. Kung dili puligan ni Lord, wala. Kawang lamang gyapon ang tanan. Because He is the source. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Tanang butang, actually, giangkon lang ni sa iyang kaaway. Pero si Lord, ang tag-iya nining tanan, siya ang tupo na nining tanan, kay siya may nagpugnaan ni tanan, wala may, kita may, pakpakan na to ang Diyos. He is the source. He is the force. That's why kung nilampos ka, mag-enjoy ka karon sa panalangin, igsuot, pasidunggi ang Diyos. Acknowledge Him. Amen? Ang ika-4, always speak the Lord, always speak the word of the Lord. There is power in word declaration. For example, Peter. Paggawas nila ni Peter o ni John, Peter and John, sa beautiful gate, na ay nang pakilimos dito. Tanawa ang manifest presence of the Lord that goes along with Peter and John. Wala may kwarta. Ano si Pedro? Silver and gold we have none. But what we have, we will give it to you. Wala agad mi. Bisag isa kasinti mo din eh. Pero kung sa'yo nasa mo, ihatag na mo sa imo. Grabe, nag-manifest. Nag-manifest tayo diretso ang power ni Lord. Yung nanawa ang power sa declaration na, rise up and walk. Grabe. Gusto ko ana, Lord, nga mga manifestation, Lord. Gusto ko ana, Lord. Diba? Makapost sa imong faith. Makita ni mo, hala, kiniupila na ni katuig nga. Nagbalatian niya. Isa lang ka. Rise up and walk. In the name of Jesus Christ. Nakalakaw. The person was healed.
Unya lang siya naayo, nagdaig pagdiretso sa Ginoo. Grabe ang working sa power ni Lord. Grabe ang manifestation. So you see, itang mga Kristohano, nang bisig magsige tag padako ay hiskot sa mga problema sa kinabuhi, hiskot tas pulong sa Diyos and declare it positively. Dili negative, positive. Kaya na igsuon. Ingon ang pulong sa Ginoo. Mag-declare ta sa pulong sa Ginoo, dili ta magsigig iskot sa nga bitaw at tanan ingon isa bitaw no. Amo ingon na pud ang isa nga lagi. Nya mo ingon na pud ang isa. Ala, ang tanan na nag-circle puro na nag-agreehay nas mga negative things. Instead of declaring the word of God. Pero sister, kaya na sister kay ngano. Nag-ingon man ang Ginoo. Kaya pinato. We can do all things through Christ who strengthens us. Magkabisi na lang daw. So that the power of God will work. Welcome gani siya sa atmosphere of faith. Ang Diyos nga, ang omnipresence of God, naaman, gapaminaw siya. But how can He manifest? Kung ang kakabati niya na nga declaration of negative things, dili ka manifest si Lord. Kay, wala. Gid ko'y nakita nga na ay faith aning mga tawanang nag-circle diri wala yun. Ida na gatog na bisag usa na lang nga na ay pagtuo. Kay mag-manifest si Lord. Mag-manifest si Lord. Grabe no? Tanaw ra gud. Balik ta kang Paul ug Silas. Dili sayo ang kahimtang ni Paul. But nagdahig sila sa Dios. Kita gani katapulan tagdahig si Ginoo nga bisag wala gipanggapos nga atong mga kamot ug tiil. Wala tagi sulod sa mangiog nga prisuhan. Kaharuhay is kinabuhi nato. Galisod pa kitang dahig si Ginoo. Galisod ta og pray. Sila kaha during the time nga kuan ang ilang kamot, ang ilang tiil gigapos. Kung yan, dili lang basta-basta lang nga gapos, kung dili, kanay bitong kadina nga, di kagyod makalihok, but they still praise and worship the Lord. Mao nakapamuhat si Lord. Wanang nagmanifest ang presensya ni Lord kay, pwede. Katong tayo nga mag-heal si Lord, no? Mag-heal si Jesus Christ sa mga nagmasakiton. Di ba yung siya nga, go now, according to thy faith. According to thy faith. Hallelujah. Morning mga butang ato yung nakaligtaan. Always acknowledge. Always speak. Ang ikatulo, always acknowledge the presence of God. Ang ikaapat, may son, always speak and declare. Always speak and declare the word of God. Nga naman, ang gahom, there is power in declaration. There is power in the word of God. Because ang pulong sa Diyos, no? Hallelujah. Basic kayo, no? Elementary kayo nga pagtulunan nga ang pulong sa Diyos may kagahuman. Natanawa na good. Kung nakay pagtuo sa Diyos, nasa kay pagtuo siyang pulong sa iyang pulong. Kung nahigugma ka sa Diyos, mahigugma sa iyang pulong. Kaya man isulti. Kung nakay pagtuo sa Diyos, nasa kay pagtuo sa kisulti niya sa iyang pulong. Di ba kay, tanawa good, namugna ka, namugna tanang butang niya kalibutan, namugna ang langit ug by just, di ba? Let there be. By just mere word of God. Therefore, kung para sa imo importante ang Diyos, di tagaan po ni mo, dako kay pagtaga ng iyang pulong. Vice versa na siya, my son. If you love His word, if you love His commandment, then you love also the order of this commandment, of this word. Lisod, inseparable na siya may ison. Kaya kung tinuod kang nahigugma sa Diyos, nahigugma sa pasinsulti sa iyang pulong. Iya man ni pulong.
Kung nahigugma, if you love to learn the Word of God, you also love Him. Inana na siya. Kung nahigugma kasi ang pulong, nahigugma po kaniya. Kay siya o kaning pulong, saraman. Kaya mo ba din, madetach ba din mo, ang pulong niya, ang pulong sa Diyos, nga na niya, dili. Mamanggani nga, ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong. Meaning, kini nga pulong, na kinabuhi di ay, sa matag pulong, tanaw good. Sa matag pulong nga ilibkas sa Diyos, ikan sa iyang mga ngabil. Dili mabuhi sa tinapay lamang, apan mabuhi usab kita. Mamanggani ka nagpabiling tag nagbarog, nga naman, tungod di sa gaw sa pulong, sa Diyos. Nga gamhanan. Nga nagliok, dili manggaling ni mo matimanan kung unsay putahe ni atong miaging Domingo, pero kay nourish ka, nakapartake ka atong nourishment, o di, nagbarog ka, nga likon, until now. Usay mensahe atong kuan, nalimot ko, pero basta na ako atong tungura, nakapaminaw ko, nag-move ang presensya ni Lord, sulod sa akong kinabuhi, inside and out. Mo din nang barug ka hangtod karon. Kay nanarish day ka. No? So, dili day ta mabuhi sa tinapay lamang. Pamaw pa nito paniyapon, apan sa matag pulong nga ilibkas sa Dios gikan sa iyang mga ngabil. The written word of God and the Rema word of God. Well, gasulti ko diri sa written word of God, based sa written word of God, there's also a Rema word of God that talks to you personally in a specific circumstances kung asa ka. Kung unsa ang ikahimtang karon. That's why mo ingon ko nga, dili man ako ang importante diri, kundi si Lord nga gapakiginabi diha sulod sin kasing-kasing personally karon. Ano siya pinaka-importante? Usa maulaw ang pastor nga magkinapayas diri sa tubangan. Magkinapayas og wali kay dili man siya ang importante. Si Lord ang importante, presensya ni Lord nga makiginabi diha kanimo directly, personally, in a specific situation. Unang matingala ka dayon, naay rema diya kakabit-bit-bit nimo, gauli na lang kasi yung balay, naalang gyapoy rema na kapagting-bakting sa imong dalunggan, sa imong kasing-kasing, that's the rema word of God. Pero ang pastor, dinhi gigamit lang atig pamapa. Pero ang mao nga rema, magpabilin, magpagting-bagting. And it will continuously working powerfully sa kinabuhi nato. Unang hinungdan, kay kinabuhi man ang pulong sa Diyos, espiritu man ang pulong sa Diyos, mutoy mo usab sa dagan, sa kinabuhi, sa tao. Mo nang naanganay na nga usab. Mga addict sa drugs, mga addict sa cellphone. Kay actually dili man lang drugs ang addiction. Daghan man ka addiction nga dili drugs. Cellphone, gadgets. Di ba? Ako sa una, addict ko mangukay. Sa okay. Gusto kay ko mangukay. Pagilak yun ang simana, hindi ko makapangukay. Addiction niya po na. Di ba? Kung usurpass na ganito sa required limit, standard limit, no? That's addiction. Anything na naka-surpass sa unsalay require need. That's addiction. Example, nang adik kag inom o tambal nga sleeping pills. O addiction mangyapon na kay di ka katulog kung di ka mag-inom ana. O abi na to drugs lang ang addiction. There are many kinds of addiction. Kalibutan karon, grabe ka mga adik kayo. Dili katulog kung dili mag-night cafe. Dili katulog kung dili mag-inom sa. Dagan mga addiction gid actually. Ang sayop nga mindset sa mga tao kay abi drugs lang. Daghan. Amen ba?
tawa mo pero murag dili mo agreeable. Pero naana na siya maigsoon. Pag na'y kwarta palit ng gadgets. Nagdubli-dubli ng mga cellphone. Nagdubli-dubli ng mga laptop. Di ba mga ina, mga gadgets, mga ina. Addiction gyapon na. Kanang uncontrollable desire. Addiction na. Kanang dili makontento og isa lang kauyap. Addiction gyapon na. Kanang tang lumpong-lumpongon ang uyap. Naman karon ingon nana, lima ka uyab niya. Kanang 5 ka uyab ingnon ra ba gyud nga ikaw akong forever. Uy, 5 ka bukyang forever. Addiction gyapon na siya maigsuon. Tinuod na siya. Basta uncontrollable desire. Kay because nani man gud siya. Everything should be under control. Especially if you are a Christian. Kaya ni mong kontrolahon. Kanang di ka katulog. Kasi alas 12 na lang, alas 11. Di ka nakapray. Kaya nagsige na lang kag view sa YouTube, sa Facebook. Uy, addiction na igsoon, addiction na. That's why, i-practice na ako. I-practice na ako nga, alas 9 gitaman. Off na natanan. And then, basta adlaw nga Domingo, walay open sa Bible. Walay open sa cellphone. Bible ranking. Oh, it's a matter of determination. Determination. Kayo imong pahutakan ang gusto nimo mapapagikaigsoon. Wala sa focus. Wala sa focus. Nga gusto ka i-bless ni Lord, gusto ka panalangin. Kasi din gusto panalangin din eh. Walay magpatabag. Pero gusto panalangin. Ay, amen, tananta. Pero imit sa ang mga criteria lagi. Imit sa ang mga criteria. Amen. Hallelujah. The last one, makita na to. Always walk in obedience to God. In John chapter 2, verse 5, sa ingon diha. Ani, muna yung primero gyud nga milagro, nga manifestation sa power ni Jesus during the time na dunay nahitabo nga kasal sa Kana. Diba? Ingon dito sa 5, na nato sa 5. Katong nahitabo nga milagro nga ang wine, ang tubig na himong wine. Chapter 2, verse 5 ato. Kani. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding, and when they ran out of wine, nahurot ang bino. When they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." No, anak, murag hurot na ang ilimnon. Ingon din si Jesus. Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." Dili pa unta mo display yung power si Jesus. Kay murag dili pa tukmang panahon. But nakita nato diri, but Jesus, no, there's a 6. Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Pero grabe og faith si Mary, mama ni Jesus. His mother said to the servant, to his disciples, ingon si Mary, "Whatever he says to you, do it." Grabe siya og determination nga, tungod kay nahurot na, celebration na, kumbiras, kasal pa ya, niya hurot na, dagat pa kainom. So, mao na ni nga panahon, anak siguro si Mary, mao na ni nga panahon nga magmilagro gyud ang akong anak, no? So, pero kinahanglan nga dunay involved sa miracle para makita sa duha ka mga mata nga
how the Lord do the miracle. So, giinan niya ang mga disciple ni Jesus Christ. Giinan niya, whatever He says to you, do it. Whatever He says to you, do it. Kana siya nga word. It's sa 11, ingon ni lakap ta, this is the beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. Usay but pasabot ani mga igsoon. We need to, tanaragod, whatever He says to you, another translation na gayon dito, whatever He tells you, do it. Unsay but pasabot mga igsoon, we need to walk in obedience to God. Maglakaw ta nga masinugtanon. Kay sa dihang di kuan ang mga disipulo nga gisultian ni Mary nga whatever kung unsay iya isulti tumana ninyo ha. Kung unsay isulti niya tumana ninyo ha. Kay naa na sa una-una ni Mary nga magmilagro gyud si Jesus. So tuod man ang nagmilagro gyud siya o wine. Diba? And then tanan nga nakakita mituo. Mituo nga siya anak sa Dios. So kita mga igsoon, are we walking in obedience to God? Bisag naa na bitay conviction dina sa ato. Kung dili nato kakakita ang manifestation sa presence ni Lord, kay bisag naa nay mga sulti o mando diha, dili lang gihapon tagasugod. Ingon ang dyan, if you love me, obey me. If you love me, obey me. Muna siya ang kulang sa ato mga igsoon. We need to walk in obedience. For example, gusto ni mo maluwas. Grabe na ni mo luhod hilak. Gusto ni mo maluwas ni. Mudawat kang Ginoong Hesus, ngaylang personal nga Ginoo. Pero dili ni sila maluwas, hangtod dili ni mo sila sultian. Mahitungod kang Kristo. Hangtod dili ka mo obey. Lord, gamit lang ka og lain, Lord, nga may musultian ni. Uya, kay katong lain, katong uban dili man available. Here comes you. Ikaw na adya kanunay. Tell them. Sulti sila. Just do your part and I will do my part. Himo alang. Iba na kay baba, na kay tingog. Sulti lang sila. Ayaw ka balak kung unsay reaksyon, masuko ba o dili ba? Ang importante ni sulti ka, ni obey ka sa sugo sa Diyos. Kay siya na ang bahala sa Lord. Igor ikumusulti. Kaya dili man ako trabaho, Lord. Ang ako trabaho, sulti ra. Dili man ako trabaho ang conviction. Trabaho man na sa imong Holy Spirit ang conviction. Trabaho man na ni mo, Lord. Sa ako, igor ikumusulti. Dahil so, sa pagtuon nato nga kada buntag, na ay ang kakakita na ang kakadungan, git niya permanente, ug sakay sarila. Ug yan nanay, conviction sa ginanay, sugo nga, shiri. Pagkasunod buntag, dungan gyapon sila, bantay sa kinan. Pagkasunod buntag, pirmi gid sila kuyog. Kitaay gid sila. Dungan na sa tagbantay sa kinan, rad. Until sa ikaapat nga higayon, natingala na siya. Siyempre, tulo kay gayon, gadungan sila permig sakay. Tingala siya, wala naman to kung kadungan-dungan diri, asa na ba to? Sunod na po, wala na gid siya. Nga permig man tumi magdungan unta. Kadugay nangutanahan siya, asa na gaito si Kuan nga? Di naman may gadungan o bantay sa sakyanan. Di naman may gadungan o para. Ang tanawa ragod mga ison. Namatay naman. Kaya sa una nilang balayo, nag-vigil na. So you see, kung isubot pa ka, duula, shiri, ay, di, pag-manifest ang power ni Lord, matingala na lang ka. Hallelujah. Matingala na lang ka, pares kang Pablo.
What shall we do in order to be saved? Grabe ang manifestation working sa presence ni Lord during the time. Nga nangaabri ang mga portahan sa prisuhan. Unya, nangatangtang ang mga tanikala. Diba? O di, dagat siya. What shall we do in order to be saved? So, muhimo na ginay taglakang mga igsuon, every time nga na ay suko ang Diyos. We have to obey aron makalihok si Lord ug mag-manifest ang iyang power. Amen. So sa atong Kristohanon nga kinabuhi, dili di siya palumbaay kung kinsay sikat, kung kinsay tinamod, kung kinsay maayo, because there's only one good. Ngayon na Ginoo nga, why do you say to me good? There's only one good, and that is God. Dili ni palumbaay, pabraytay, dili ni palumbaay, memorize ni mo ang Bible, cover to cover, kundili, palumbaay ni obedience. Palumbaay ni yukbo, paupos niya sa Ginoo. Palumbaay ni dahig sa Ginoo. Palumbaay ni paupos diha atubangan sa Dios. Dili ni palumbaay pataasay sa kaugalingon. Dili. Palumbaay ni diha atubangan sa presensya ni Lord. Amen. So, we have to approach Him in fear, reverence, and awe. Welcome Him through praise and worship in every circumstances, whether you are in private or whether you are in public. Always acknowledge Him in every area of success, blessings, and prosperity. Fourth, always speak and declare the word of God. And then, the fifth one, the last one is we have to walk or always walk in obedience whatever He tells you to do. Amen. Yang ina ko tanan, panindog. Hallelujah, Lord. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. Praise. Salamat kaayo, Lord, sa imong